Welcome sa episode 4 natin ng The Fat Loss Blueprint Podcast. So last time guys, sinabi ko at napag-usapan natin kung paano ba mag-track ng calories. So inalam natin yung sarili-sarili nating calorie deficit at yung protein intake na kailangan ng bawat tao. So tinuruan ko kayo doon kung paano computein yung sarili ninyong calorie deficit at yung sarili ninyong protein intake. Ngayon naman guys, ay tuturuan ko kayo kung paano gamitin itong MyFitnessPal, tapos itong food scaler, guys, food scaler. Kung paano matrack yung calories natin gamit yung dalawang to, MyFitnessPal at food scaler. Sa mga taong wala pang MyFitnessPal na application, guys, i-download nyo na siya sa may Play Store or sa may App Store. So, free lang naman siya. Okay, tara na. Yung first step natin, pumunta kayo dito sa MyFitnessPal. Yan, antayin nyo lang mag-loading. And then, pindutin nyo tong more. More. Click nyo tong more. Ito guys, nasa iPad kasi ako pwedeng iba yung interface or yung itsura kapag sa may cellphone nyo na. So makikita nyo dito, is click nyo tong more. Yan, more. Scroll down nyo lang tapos may makikita kayong goals. I-click nyo tong goals guys, itong goals, yan. Yung goals. Click nyo yung goals. Then, dito sa may bandang gitna, pindutin nyo tong sa may nutrition goals. Itong part na to. Itong calorie, carbs, protein, and fat goals. Pindutin nyo yan. Yun. So lalabas na to. Ito guys, ito. Clear ba? Nakikita nyo? Yan, yan. Yan. Kapag nandito na kayo sa part na to guys, is dito nyo na ilalagay. Saan na yun? Yung calories na na-compute nyo. Okay? Dito nyo na ilalagay. Itong numbers na to at ito. Guys, example lang to ha. Example lang to. General instruction lang to and education. So kung ano yung na-compute nyo na calories nyo dyan sa may phone ninyo, ilagay nyo na. So yung calorie deficit ko, for example, sa akin is 1,593. So ilalagay ko siya dito sa may calories. Ito, i-click ko tong calories. Itong part na to. Yan. Tapos, papalitan ko na to. Yan, papalitan ko na yan. Kita nyo ba? Guys, check nyo na lang na maigi ha. Medyo may reflection kasi. So, 1,593 yung sa akin. 1,593. Ayun. So, lalagyan ko na siya ng check na yun. Check ko na siya. Ito. Yun. So, automatic guys, masiset na yan. Yun. Ngayon, pagkaset ninyo, susunod naman guys, yung sa may protein naman. Ito naman yung isiset natin. Since naset ko na siya guys, ngayon yung protein na nakalagay dyan sa akin is 100 grams protein. Ito yung default nung sinet ko yung calories, yung deficit ko. Ngayon, syempre, yung na-compute ko is 84.7 grams of protein yung itatarget ko araw-araw na na-compute ko. Kailangan kasi nating i-take note guys, kapag gamit natin tong free version ng MyFitnessPal, no, is hindi natin specifically makukuha yung gusto nating numbers. So for example, no, 84 yung protein intake ko na kailangan ko araw-araw. Ngayon, kapag isiset ko siya dito, hindi niya exactly mailalagay yung 84.7 kasi ang free version is approximate lang yung binibigay niya. Approximate lang. So yung ginagawa ko is ganito. Again guys, for educational example lang ito. Okay? So pinipindot ko tong protein. Click ko yung protein. Ayan. Makikita nyo tong index finger ko. Dito kayo sumunod. So yung nakaset na protein dyan is 100 grams. So since ang kailangan ko is matarget to, ang ginagawa ko ngayon is hinahanap ko dito yung pinakamalapit sa numbers na 84.7. Hinahanap ko yung pinakamalapit dito. So, i-check natin dito guys. So, i-adjust ko tong ratio na to. Ayan. So, 100. Kita nyo ba guys? Bear with me. 80. Yan. So, since ang kailangan ko ay 84 grams, ito makikita nyo to guys ha. Ayan, 84. Ito 80. Pinakamalapit na yan.
Pag 25 naman, 100, medyo mataas na. 80, mas malapit, mas mababa. So dito ako guys, dito ako sa may 80. Since na ito yung pinakamalapit, ito yung pinakamalapit dito sa 84. So ayun, isa-set ko na siya guys. Yan, set ko na siya. Yan. Isa-set ko na 'to. Ngayon guys, if ever na hindi niyo siya ma-set, hindi niyo siya mapindot, ito kasi nagge-gray siya, hindi niyo siya mapindot 'no. Makikita niyo dito yung total is nag 95% lang siya. Ibig sabihin guys is meron kayong kailangan i-adjust dito sa carbohydrates tapos sa may fat para maging 100% siya. And guys, ganito na yung nangyayari ngayon. So maraming tao ang gumagamit ng example na ganitong ratio. So usually guys is mas mataas. Eto, mas mataas yung carbohydrates. Usually ginagawa nila mas mataas 'to. So nilalagay nila yan sa mas higher. Yun, para mag 100. Yun. So yung ratio na ginagawa nila is ganito. Higher yung carbs, susunod yung protein, susunod yung fat. Kumbaga yung example ratio niya guys is number 1 yung carbs, number 2 yung protein, at number 3 yung fats. So ganun yung example ratio. And again guys, iba-iba tayo ng ideal ratio per person. Depende sa health, activities at guidance ng professional. Kapag naset na natin yung calories natin, ngayon ang susunod ay aalamin natin kung ilan ang calories ng mga pagkain na kinakain natin sa pang-araw-araw gamit itong food scaler at itong MyFitnessPal. So para malaman natin kung ilan yung calories na nakukonsume natin. Kasi para aware tayo sa nakukonsume natin doon sa target na calories natin. So ngayon, panibagong setup guys. Pumunta na kayo ngayon dito sa may diary. Itong diary, yan. So kung makikita nyo, nandito na yung breakfast, lunch, dinner, snacks. Okay. So dito natin ilalagay ngayon guys. Or ilalag yung mga pagkain natin sa pang-araw-araw para malaman natin yung calories na nakukonsume natin kung malapit pa siya doon sa may target natin or kung nahi-hit ba natin yung targets natin. Okay. So guys, dito nag-prepare ako ng mga iba't ibang klaseng pagkain na usually kinakain nating mga Pilipino. So merong cooked tuna or fish, beef sirloin, cooked, no? Boiled veggies, cooked white rice, then cooked pork sirloin, tapos prutas, and then chicken. So ayan usually yung mga kinakain natin. Okay, so guys, example to ha. Example yan. So ngayon, ito yung food scaler natin. Paano ba to gamitin? Okay. So first is i-on nyo muna siya. I-on nyo muna. Yan. Kapag na-on nyo na, makikita nyo na yan. Yang 0. Medyo matagal siya gumana. Ayan. Kita nyo ba? Clear? Yan. So ilalagay ko na siya dito. Ayan. So syempre, kapag naka-on na to, ilalagay natin to, meron tong bigat. Okay? Kasi igagrams natin itong mga pagkain na to. So since may bigat to, ipapatong ko muna siya. Ngayon guys, pipindutin nyo ulit itong tear dito. Merong tear para mag-back to normal na 0. Yan. So nag-0 na siya. Yun, nag-0 na siya. Ipapakita ko sa inyo guys. Ayan. So ayan, nag-0 na siya. Okay? So for example guys, ang ulam ko sa umaga ay nilagang baka. Example lang, nilagang baka. Ngayon guys, pagpasensyahan nyo na tong kwan ha. Itong prepare ko guys. So ayan. So ito yung mga kakainin ko guys. Ayan. So again guys, example lang to. Pagpasensyahan nyo na yung example ko. So balik na tayo. Ayun. So ano ba yung ingredients ng nilagang baka? Ano ba yung usually na kinakain natin doon? So syempre, kapag kumain tayo ng breakfast, merong laging kanin, white rice, cook. Ngayon guys, kapag ilalagay nyo na, pag ilalag nyo na, or isa-search nyo na sa may fitness pal, yung white rice, kailangan cook siya, luto na. Guys ha, luto na.
So, kapag ilalagay niyo na siya, okay, so i-on ko na 'tong weighing scale, food scaler, i-on ko siya. Kailangan guys, bago kayo mag-start 'no, kailangan naka-zero 'yan. Kailangan naka-zero 'yan, okay, bago niyo ilagay ito. So, ilalagay ko na siya ngayon, 'yan. So, yung cooked white rice, luto, yung timbang niya ay 116 grams. 116, ngayon ilalag na natin siya sa may FitnessPal. Okay. So, ilalagay mo na siya dito, add food, search white rice or cook white rice. Clear ba sa inyo? Cook white rice. Ayan. Search. Yun. So, magpapakita na 'to guys. Ito, papakita na siya. I suggest guys 'no, na piliin niyo lagi yung merong green. Kasi meaning, mas accurate siya compare sa ibang other foods dito. So, gano'n din sa ibang food groups. So guys, yan 'no, cook. Kailangan cook ha, since na-cook yung tinimbang niyo. Lagay niyo, pindutin niyo 'yan, and then eto na guys. So since yung nakita natin na grams is 117, 117 yung natimbang natin doon, 117 grams. Ilalagay mo na dito sa may serving size, papalitan mo 'to ng 1 gram. Ito, 1 gram. Kapag napalitan mo na siya ng 1 gram, ngayon, since na yung natimbang natin doon is 117 grams, ilalagay mo siya dito ngayon sa may number of servings. Itong nasa baba, ito. Ilagay mo, ilagay mo sa 117. So, i-switch mo from fraction to decimal. Decimal. So, 117. Yun. So, maglalagay na dyan, 117. So, lagyan mo na siya ng check ngayon. Ayun. So, kapag nandito ka na, i-back mo lang. I-back mo lang siya. Tapos kung makikita mo 'no, itong goals na 1593, ngayon, yung calories ng rice is 152, 152. So makikita mo yung remaining calories mo is 1,441. So siyempre hindi lang naman rice yung kinain mo. Siyempre meron pa yung nilagang baka. So ganito ulit yung gagawin natin. Same procedure lang din, okay? So, dun na natimbang mo na 'no. Ngayon, iti-tear mo ulit 'to. 'Yan. I-click mo ulit yung tear. 'Yan, click mo ulit 'to. 'Yan. So magba-back to zero na 'yan. So ngayon yung next natin is titimbangin naman natin guys, yung nilagang baka. So usually yung kinakain natin sa nilagang baka is yung sirloin part, sirloin. Okay? So guys, ilalagay niyo ulit siya ng cook, okay? So sirloin beef, cook, lagay niyo siya diyan, merong timbang 'yan. For example, yung natimbang niyo is 48 grams ng beef sirloin na luto na, okay? Nilagang baka na luto na. So 'yan yung kinain niyo na karne. So same procedure, pupunta ulit kayo dito sa may FitnessPal, add food, and then click nyo cook, cook beef, beef sirloin. So guys, ilalagay nyo yung specific part ng karne na kinain ninyo. Okay? So i-search nyo na siya. Yun. Ayan, so kung makikita nyo dito guys, ayan na. Eto na. Hanapin nyo na siya dito. And sabi ko kanina, lagi nyong piliin guys, yung merong cook or green. Okay? Kung cook nyo siya na kinain, tinimbang, cook nyo rin siya na ilalag. So dito, ang nakikita ko dito ay itong sirloin steak cook. So pwede nyo tong gawing basis guys. Pwede to. Click nyo yan. Tapos, serving size. Again guys, gawin nyo tong 1 gram. Gawin yung 1 gram ulit. Serving size. Then, yung natimbang natin dito is 43.
49. So 49 yung natimbang natin doon sa may beef sirloin. So ilalagay natin siya dito is 49. 49 grams. So check natin siya ngayon. Check. Yun. Back. So makikita nyo guys is yung calories nun ay around 117 calories. So meron ka pang remaining ngayon na 1,324 na calories na i-consume mo within the day. So same goes din sa ibang pagkain na kakainin mo doon sa nilagang baka. So for example, syempre merong gulay doon, 'di ba? Ano ba yung usually na gulay sa nilagang baka? Pechay, tama ba ako? Or potato? Ayun. So gano'n din yung gagawin mo. So boiled veggies, ngayon ilalagay mo kung anong klaseng gulay yung kinain mo doon sa may nilagang baka. So for example, potato, 'no? Lalagyan mo siya potato kunwari lang, 'no? Ite-tear mo ulit, gano'n ulit, zero, tapos timbang, 'yun. So yung nagpakitang results is 40 grams ng boiled potato. Since nga nilagang baka, boiled, 'di ba? Lalagyan mo siya do'n. So ilalagay mo ulit siya, add food ulit sa breakfast, search boiled potato. Ayan, boiled potato. 'Yun. So 'yun, click mo ulit 'yan. Click mo lang, palitan mo yung serving size ng laging 1 gram 'yan. Sa lahat ng titimbangin niyo guys, laging 1 gram kasi naka-per grams 'yun guys, naka-per grams. So ilagay niyo 49, check. Oh, ayan, back niyo lang. Oh, 'yun, 42 calories. So meron ka pang 1,282. So siyempre hindi lang naman yung boiled potato yung meron sa nilagang baka, so meron pang ibang gulay. So gano'n lang din yung gagawin niyo guys. So same procedure lang din siya. Coach, paano naman yung sabaw? Kunwari may sabaw kami. Like for example doon sa may nilagang baka. Paano namin titimbangin yung sabaw? Guys, dito na makakatulong yung mga external na tools na pwede nating gamitin. So for example, pwede nating gamitin si ChatGPT. So ganito usually yung ginagawa ko kapag tina-track ko yung soup or yung sabaw ng pagkain like yung nilagang baka. Kasi guys, yung sabaw para sa akin medyo mahirap siyang hanapin doon sa may FitnessPal na application. So ganito yung ginagawa ko. Andito ako ngayon sa may ChatGPT. Ngayon, nakalagay diyan nilagang baka, 200 grams of soup calories. So titimbangin mo siya. Ise-send mo ngayon. Ngayon, aantayin mo yung sagot niya. So ayun. So dito magpapakita yung results guys. So nilagang baka, 200 gram soup, sabaw lang. Ngayon yung calories nun approximately 300 to 50. Okay? So pwede mo 'tong gawing basis ngayon doon sa calories ng nilagang baka. So gano'n din yung pwede mong gawin sa ibang luto like sinigang, like ano pa ba yung mga ibang sinabawan natin, like yung mga gano'n. So paano natin siya ngayon ia-add kung 30 calories to 50 calories yung provide ni ChatGPT. Guys, ganito yung gagawin nyo. So mag-add food kayo, add food, then makikita nyo merong quick add dito. Click nyo yung quick add, then ilagay nyo na yung calories. So ang gagawin ko, ilalagay ko na siya sa pinakamataas. So 50 calories. So ang sabi ni ChatGPT, 30 to 50 calories. Pero ang ilalagay ko sa akin, 50 para ma-sure. Check ko siya. So ayun, nag-count na siya. Ayun na yung quick add. Ayun yung sabaw, quick add. So ngayon, kapag prutas naman, no? Prutas naman, ito yung prutas natin. Fruits. Siyempre gano'n din, titimbangin niyo ulit siya, 'no? So tanggalin na natin 'to since na prutas na, magde-dessert ka na, 'no? So i-zero niyo ulit 'to, i-zero niyo ulit, 'yan. Titimbangin ko yung prutas, kunwari watermelon, 'no? So 161 grams siya. So ilalagay mo siya ulit dito sa may breakfast, watermelon, watermelon. Search, hanapin mo ulit yung may check, click mo 'yan, naka-cap siya. So, palitan mo ng per grams. Palitan mo ng grams.
Yun, 1 gram. 1 gram, yun naka-gram na siya, naka 1 gram na. Lagay mo 161 grams. 161, yan. Naka 161 na, clear ba, kita mo? Check mo na. Oh, ayun. Ayun guys, ito. So yung breakfast ko naka approximately 360 calories ako. So guys, example lang lahat ng 'to ha. Itong mga calories na 'to is estimated lang 'to, okey? Estimated lang siya, hindi siya exact. At least para aware ka kung ilan na yung calories na nako-consume mo, okey? So for awareness 'to and educational purposes only, okey? Educational purposes only lang. Ngayon guys, same ulit yung gawin niyo sa ibang part ng meals niyo, yung lunch, yung dinner. So gano'n ulit yung gagawin niyo guys, okey? So for example, ang ulam mo naman sa tanghali ay adobo. Ngayon siyempre titimbangin mo ulit, titimbangin mo ulit 'no? Kunwari, pork adobo 'no, lalagay mo ulit cooked pork sirloin, yung part ng adobo na kinain mo. Sirloin meaning yun yung lean meats, okey? Tapos gano'n ulit 'no, gano'n ulit. Kunwari kapag chicken naman, cook cook kwan naman, chicken breast naman, gano'n ulit. Then same goes sa fish, gano'n ulit, cooked tuna, gano'n, 'no? So gano'n lang guys, gano'n niyo siya titimbangin hanggang sa makumpleto ninyo guys yung calories na kailangan ninyo, na na-compute ninyo. So ngayon, napag-usapan natin last time is yung kahalagahan ng pag-target 'no, ng protein intake. So guys, 84.7. So napag-usapan natin 'to. Ngayon coach, paano namin malalaman kung ilan na yung protein grams na na-consume namin, na na-intake namin? Okey guys, napakasimple lang. Punta lang kayo dito 'no, sa may FitnessPal, click niyo lang 'tong food, tapos click niyo yung macros. Ayan, macros. Ayun. So makikita niyo guys itong protein, ayan, yang 18 grams. So, maliit pa lang kasi nga breakfast pa lang yung nakakain ko. So, dito niyo siya makikita guys. So, kung sa akin is yung protein intake ko ay 84. Yan, 84. Within the day, within 24, basta within the day guys, within the day. Hanggang matapos mo yung mga meals mo. Ayun. So, malayo pa ako, nasa 18 pa lang ako and yung goal ko is 84 grams of protein. So, dito niyo siya ita-track guys, dito niyo malalaman itong part na 'to. Yan, clear ba? Yan. Eh, coach, ano yung tips mo para madali naming ma-hit yung protein intake namin? Guys, yung ginagawa ko palagi para sa akin personally is mini-make sure ko yung meals ko laging merong may carbs, merong proteins lagi, may ulam, may gulay, at may veggies doon sa lahat ng meals ko. And in that way kasi 'no, mas madali kong mahi-hit yung sarili kong protein intakes at yung calories na kailangan ng katawan ko. Eh, coach, paano naman po kapag gusto naming kunwari uminom ng gatas, ng fresh milk, kunwari lang yung may mga barcodes like yung mga bread, alam mo yun, yung mga tipikal na nabibili sa tindahan na mga pastries 'no, na naka-plastic na may barcode. So guys, puwede niyo rin siyang i-track 'no, puwede niyo siyang i-track dito sa may FitnessPal para alam ninyo at mag-add up doon sa calories na kailangan ng katawan ninyo. For example guys, uminom ako ng Magnolia fresh milk. Uminom ako niyan, kunwari lang. Ngayon, ise-search ko yung pangalan nito guys. Usually may barcode siya, eh, ini-scan mo siya pero sa ibang tao merong bayad, sa iba libre. So i-scan mo siya para mahanap mo yung items na 'to dito sa may FitnessPal. So yung gagawin natin ngayon is mano-mano nating ita-type yung Magnolia Pure Fresh Milk. So search natin Magnolia Fresh Milk, Magnolia Fresh Milk. Ayun, so magpapakita siya dito. Ayun, click niyo 'to, itong may check lagi, hanapin niyo 'yan, may check. 'Yan. So ilan ba 'to, ilang grams ba 'to? So kung makikita natin dito is 250 ml, 250 ml.
So ayan, automatic nakalagay na siya 250 ml na. Yan, 250 ml. Pero kung hindi 'no, ilagay niyo lang dito ta's timbangin niyo na lang ulit. Same goes dun sa may ginagawa natin dito. So since 250 ml, lagay niyo siya. 1 serving, isa lang yung kinain ko, 1 lang, check. So ayun, nag-add up na siya. So nandito na siya, ayan na siya. Oh, ayan. So 170 calories yun. So meron pa akong remaining na 163 calories. So check natin ulit yung protein ko, kung malapit na ba. Pagkapindot niyo ng food, click niyo yung macros, ito macros. Scroll down, 27 dumagdag, yun. So gano'n guys, gano'n ha. So gano'n lang nagwo-work guys yung calorie counting. So again guys, disclaimer, lahat ng itinuturo ko dito is for educational purposes lang po and lahat ng 'to is example lang po, okay? So ayun lang guys 'no, I hope nag-enjoy kayo sa video natin and eto na yung episode 4 natin 'no, ng The Fat Loss Blueprint Program. Yung next episode natin guys, which is episode 5, is mag-provide ako sa inyo ng libre na workout programs na pwede ninyong gawin sa bahay or sa gym at cardio exercises. So ilalagay ko doon guys, kompleto. Wala na kayong kailangan na ipag-alala dahil libre ko siyang i-provide para sa inyo para mas matulungan pa ninyo yung katawan ninyo na mas mag-lose pa ng fat at mas mag-improve pa. So abangan nyo yun guys.